Ilang araw hindi pumunta sa bahay si Kuya Boyet matapos ang pang-akit ko sa kanya. Maging si nanay ay nagtataka din. Sa bahay kasi talaga ang tambayan niya. Tuloy si tatay dahil wala nang makakwentuhan. Paggaling sa trabaho ay lagi gabi na kong umuwi. Dumadaan muna ito sa inuman. Minsan nga ay hindi na nagagawang umuwi ng bahay dahil hindi na kaya lumakad sa kalasingan. Ganun na ganun lang ang nangyayari. Umabot ng halos 2 linggo na hindi ko nakikita si Kuya Boyet. Salo na lang tayo sa plato, Kuya Boyet, sabay subok ko dito ng kanin. Masaya na ako. Ito na siguro yung sinasabi niya na libog ng pagmamahal. Dahil namimiss ko siya kahit alam kong ayaw niya sa akin. Inaasam ko na mayakap siya at madama ang katawan dahil mahal ko siya. Baka umiibig na talaga ako sa kanya. Hanggang isang gabi ay nakadama na naman ako ng init ng katawan. Hating gabi noon at tahimik ang buong bahay. Alam kong tulog na si nanay at si tatay naman ay inabot na naman ng kalasingan sa ibang bahay. Tulad ng dati ay muli ko na namang pinaligaya ang sarili habang ini-imagine si Kuya Boyet. Nang makatapos makarating sa rurok ay nakadama ako ng antok. Patulog na sana nang may madinig akong mihinang tinig na tila nagbubulungan. Nagtaka ako pero binaliwala ko na lang. Marahil ay nakauwi na si tatay. Pero maya-maya ay mahihinang daing at ungol na ang nadidinig ko. Doon na ako nagtaka talaga. Kilala ko si tatay pag nakainom. Agad itong nakakatulog at umaga na nagigising. Kaya sakaling makauwi ito ay hindi na nito kayang umisa pa. Kaya pala isipan sa akin na may ginagawa pa sila. Dahan-dahan akong lumapit sa dingding at sumilip sa butas. Kung saan ko nasilip sila nanay at tati noon. At kitang-kita ko si nanay na nakasandal sa unan at nakahiga. At ang lalaki na nakatalikod at nakasubsob sa ibaba ni nanay. Alam kong hindi si tatay iyon. Alam ko ang bulto ng katawan ni tatay. Sandali akong umalis sa pagkakasilip. Nagtataka ako, kinakabahan ay may galit na nararamdaman. Kung gano'n nagtataksil si nanay kay tatay, mabogli din pala si nanay. Pero sino ang lalaking iyon? Muli akong bumalik sa pagsilip at laking gulat ko nang makita ko kung sino ang kaniig ni nanay. Nagpalit na kasi sila ng pwesto. Si nanay na ang nasa ibaba at nakasubsob at ang lalaki na ang nakahiga at nakasandal sa unan. Hindi ako makapaniwala dahil si Kuya Boyet ang lalaki na iyon. Tirik ang mata nito at sarap na sarap sa ginagawa ni nanay. Totoo ba itong nakikita ko? Si Kuya Boyet pa talaga yon? Kinusot ko ang mga mata ko sa pag-asang namamalikmata lang ako. Pero si Kuya Boyet talaga. Bakit Kuya Boyet? Kaibigan ka ni tatay at pinagkakatiwalaan. Bakit mo nagawa yan? Paulit-ulit na tanong ko sa isip ko. At si nanay bakit niya nagawa yon? Bakit nila nagawa yon kay tatay? Bigla na lang tumulo ang luha ko. Ilang minuto akong hindi nakagalaw paglatapos ay napasalampak na lang ako sa sahig. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Awang-awa ako kay tatay. Bogli, iyon ang dahilan. Kung anong klasing bogli man ang nadarama nila nanay, yun ang hindi ko alam. Pero sigurado ako hindi lang si tatay ang sinaktan nila kundi pati ako. Galit na galit ako sa kanila. Pinilit kong pigilan ang sarili ko na makagawa ng iskandalo. Pero tiniyal ko sa sarili ko na gaganti ako. Gaganti ako sa panloloko nila kay tatay. At gaganti ako sa sakit na binigay sa puso ko ni Kuya Boyet. Kaya pala tinatanggihan niya ako. Kaya pala kahit anong gawin kong pang-aakit ay balewala. Silang dalawa pala ni nanay. Hi James, mukhang nag-iisa ka ah. Tanong ko sa kaklase ko na si James. Mag-isa lang ito sa bench dahil hindi naman ito mahilig bumarkada. Kaya siya ang napili ko. Siya ang gagamitin ko upang gantihan ang mga taksil sa bahay. Kinaibigan ko ito, nakipaglapit ako ng loob at agad naman kaming nagkapalagayan ng loob. Dahil parehas naman kaming walang barkada sa school, ay kami na ang laging magkasama. May nobyo ka na ba, James? Minsan ay tanong ko sa kanya. Halos 2 linggo na tayong magkaibigan, Magda. May nakita ka bang babae na lumapit sa akin? Siyempre wala. E di wala akong nobya. Hinawakan ko ang palad niya at hinaplos. Maganda ba ako, James? Nagagandahan ka ba sa akin? Tanong ko dito. Oo naman, Magda, napakaganda mo. Talaga ba, James? Kinilig ako sa sagot niya at pinamulahan ng pisngi. Doon ko lang higit na napagmasdan si James. Gwapo din pala ito at may kaakit na akit ding ngiti. Malaki ang katawan, mabango at mukhang masarap. Nakadama ako ng init ng katawan ng oras na yon. Bigla kong natanong si James, may karanasan ka na ba? Ha? Anong karanasan ang sinasabi mo, Magda?
Karanasan sa babae yung pakikipagtalik. Wala pa, Magda. Halik buti pa nakaranas na ako pero hanggang ganun lang. Parehas pala tayo, James. Gusto mo bang maranasan natin? Gusto ko pero kanino naman? Ang ibig kong sabihin sino naman ang makikipagtalik sa akin sakaling gusto ko? Di ako ang walang alinlangang sagot ko. Napatitig ito sa akin, mata sa mata. Papayag ka ba, Magda? Ano bang tanong yan, James? Siyempre papayag ako. Ako nga ang nagtanong sa'yo Kung gusto mo subukan lang natin kung masarap ba. Yun kasi ang sabi ng ibang kaklase natin na may karamasan na gaya ng sabi ko gwapo at mukhang masarap si James at higit sa lahat ay mabait. Pero wala akong nararamdaman na kaaiba dito. Init ng katawan siguro pero pag-ibig ay wala. Inaya ko ito sa bahay dahil alam kong wala doon sila nanay at tatay. Sigurado ka na sa gagawin natin, Magda. Baka mahuli tayo ng nanay at tatay mo. Huwag kang mag-alala, James, nasa trabaho si tatay at si nanay nag-deliver ng langka sa palengke. Sa loob ng aking silid ay inaya ko siya. Para doon namin subukan kung masarap ba ang pagutor jack. Doon ko siya inaya dahil may plano din ako na hindi niya alam. Naladama din ako ng awa sa kanya dahil alam kong maari siyang masaktan sakaling mahuli kami. Pero handa naman akong ipagtanggol siya kung sakali. Yun kasi talaga ang gusto ko. Ang abutan kami ni nanay. Nag-aalala ako kay James, hindi sa aking sarili. Pinilit kong alisin sa isip ko ang pag-aalala. Gusto kong ma-enjoy ang gagawin namin. Sinara ko ang pinto para mawala ang kaba ni James. Pero lingid sa kaalaman niya ay hindi ko yun nilock. Lumapit ako sa kanya habang nakaupo siya sa higaan. Isa-isa kong inalis ang butones ng aking uniforme habang nakatitig sa mata niya. Kitang-kita ko ang pagkamangha sa mukha ni James nang tuluyang tumambad sa kanya ang Mount Makiling. Manghang-mangha siya sa magandang tanawin na nasa harapan niya. Butil-butil ang pawis ang lumalabas sa kanyang muka. Nang tuluyan ko nang ipakita ang aking kabuuan sa kanya, ay doon na hindi na nakapagpigil pa si James. Lumabas ang tinatagong husay ni James. Ang muling pagalabas ng aming pong nadagta ay sadyang nakakbaliw sa sarap. Ang pagiging mapusok naming parehas ay inilabas namin at pinagbigyan ng isa't isa. Hindi ko akalaing si James pala ang tutupad sa matagal ko ng pantasya. Ang katulad ng ginagawa ni tatay kay nanay na pinapangarap kong gawin sa amin ni Kuya Boyet. Hindi ko din inaasahang sa kabila ng una palang karanasan yun ni James, ay magagawa niya ang tulad ng kay tatay. At madadala niya ako sa tuktok ng kaligayahan. Hindi na mga dagta ng langka ang dumikit sa akin, kundi dagta namin ni James. Dagta ng ligaya. Ang galing mo, James, parang hindi mo first time. Napapnood ko lang, magdasagot niya. Hinang-hina kami parehas matapos akyatin ng paulit-ulit ang langit. Salamat, James, ikaw ang tumupad ng pantasya ko. Salamat din, Magda, sa ipinaranas mo sa akin na kakaibang ligaya sa unang pagkakataon. Magbihis na tayo, Magda, baka parating na ang nanay mo at tabutan tayo. Saad ni James pero pinigil ko siya. Huwag kang mag-alala, James, akong bahala. Hindi niya alam na yun ang gusto ko, ang abutan ni nanay. Niyakap ko siya at hinalikan upang mawala ang pag-aalala. Relax ka lang, James, kaya kitang ipagtanggol kung sakali. Nauunawaan ko ang takot ni James pero ayaw kong masira ang plano ko. Patawarin mo ako, James, kung kailangan kitang gamitin bulong ko sa sarili. Hindi nga nagtagal ay narinig ko si nanay na tumatawag. Alam kong alam niya na nakauwi na ako dahil nasa sala ang bag ko. Andun din ang bag ni James dahil hindi muna siya umuwi sa kanila nang ayain ko sa bahay. Makikita yun ni nanay at magtataka yun. Nadinig ko ang tawag ni nanay pero hindi ako sumagot. Si James naman ay takot na kinuha ang damit. Pero bago pa ito makapagbihis ay bumukas na ang pinto. Magda! Anong ibig sabihin nito? Wala kaming saplot parehas ni James. Galit na galit si nanay na lumapit at hinila si James. Pinagsasampal at pinaghahampas siya nito. Nagpapaliwanag si James at humihingi ng tawad pero matindi ang galit ng aking ina. Masasaktan na si James kaya inawat ko na si nanay. Gumit na ako sa kanilang dalawa. Tama na nay, wala siyang kasalanan ako. Ang nagpilit na sumama siya at gawin namin to. Kaya sa akin nabaling ang galit ni nanay. Malandi kang bata ka. Sabay bigay sa akin ng malakas na sampal. Hindi ka namin pinag-aral para lumandi lang. Ako? O nay malandi ako kagaya niyo. Isang sampal muli ang dumapo sa pisngi ko.
Doon ay tuluyan ng bumuhos ang galit ko at kumawala ang kinikimkim kong sama ng loob. Totoo naman, di ba, Nay? Sino ba sa ating dalawa ang hindi malandi? Kung kalandian para sa inyo, ang ginagawa ko Anong tawag sa ginagawa niyo ni Kuya Boyet? Salo na lang tayo sa plato, sa sinabi ko. Sabay subok ko dito hindi ng nakapagsalita. Marahil ay nagtataka kung paano ko nalaman. Ano Nay, hindi na kayo nakapagsalita? Kala niyo di ko alam? Alam ko Nay. Alam ko ang mga ginagawa niyo. Kitang-kita ko kung paano kayo makipaglandian kay Kuya Boyet. Kaya ang kalandian ko sa inyo ko lang naman Napaupo na lang si Nanay sa sahig. Napaiyak, nagpapaliwanag at humihingi ng tawad. Pero bingi na ako sa mga sasabihin niya. Nagbihis ako at inaya si James palabas. Pinigilan niya ako. Umiiyak ito pero nagmatigas na ako. Hindi na niya ako maaring kontrolin. Ngayon na alam na niyang alam ko, ang pagtataksil nila ni Kuya Boyet kay tatay ay inalisan ko na siya ng karapatan. Gagawin ko na gusto ko at kung ano ang makakapagpaligaya sa akin. Wala kaming siguradong pupuntahan ni James. Bahala na kung saan kami makarating. Natuwa ako dahil hindi ako iniwan ni James. Sununod ito sa akin ng walang pag-aalinlangan. Kahit na napahamak at nasaktan siya dahil sa akin, narating namin ang isang batis na mapuno at mabato. Naupo kami at nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap. Ano na ang gagawin natin ngayon, Magda? Hindi ko rin alam, James. Patawarin mo ako dahil pati ikaw nadamay sa pagganti ko. Pagganti? Tanong nito. Oh, James, pagganti? Nadinig mo naman di ba ang tungkol sa nanay ko at kay Kuya Boyet? Oo, nadinig ko. Sa palagay mo ba nakaganti ka na nun? Sakali man nakaganti ka, masaya ka ba? Napangiti ako. Ewan ko kung ngiti ba yon. Nang kasiyahan. Nagawa kong ngumiti pero tumutulo ang luha ko. Oo, masaya ako. Alam ko na napapasakitan ko na si nanay. Hindi ka masaya, Magda. Napatingin ako sa sinabi ni James. Muli itong nagsalita. Kitang-kita sa mata mo na hindi ka talagang masaya. Napahagulgol ako ng iyak. Yumakap ako ng mahigit sa kanya at yumakap din siya sa akin. Patawarin mo ako, James Patty. Ikaw na damay pa. Hinagod-hagod niya. Ang likod ko. Wala kang dapat ipag-ihingi ng tawad. Ginusto natin parehas ang nangyari at wala akong pinagsisisihan. Humigpit pa ang yakap ko dito. Dinama ko ang dibdib at ang katawan niya. Nakadama ako ng ginhawa at kapanatagan sa yakap ni James. Gusto kong makalimot pa samantala, James. Nais ko munang nakalimutan. Ang lahat. Tulungan mo ako, James, please. Tumitig ako sa kanya, namumungay ang mga mata at nakikiusap. Hinawakan ko ang pisngi niya at nilapatan ng halik sa labi. Hindi siya tumutol at tinugo ng aking mga halik.